Magdudulot umano ng mas maraming problema kapag ipinagbawal ang mga pogo. Ayon po yan sa PAGCOR. Mahihirapan daw i-monitor ang mga pogo at darami ang mga illegal na operators sa bansa. Bukod dyan, posible rin umanong malugi ang gobyerno na mahigit 20 billion pesos kada taon nang walang kasiguraduhang titigil ang mga illegal na aktibidad. Hindi rin umano matitiyak na babalik sa bansang pinagmulan ang mga lehitimong operator kapag ipinagbawal na ang mga pogo. Dagdag pa ng PAGCOR, ang totoong problema para sa kanila ay ang mga kriminal na sindikatong nagpapanggap bilang pogo. Tanging sa pamamagitan lang daw ng pinahigpit na pagpapatupad ng batas at pakikipag-ugnayan sa iba pang sektor, matutugunan ang problema. Balik kulungan ang umano'y tulak ng iligal na droga nang mahulihan umano ng daan-daang libong pisong halaga ng inilalang shabu. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Kuha ito ng body camera sa kabaan ng Bonito Street sa Barangay Kaunlaran, Navotas City kaninang madaling araw, kung saan makikita ang dalawang lalaki na nakatayo. Maya-maya, nilapitan sila ng isa pang lalaking dumating sakay ng tricycle. Sandali silang kinausap ito, sabay dukot sa bulsa at makikitang may inabot siya sa dalawa. Ang di niya alam, pusher buyer ang kanyang katransaksyon. Kaya agad siyang naaresto. Ayon sa Navotas Police, tulak umano ng illegal na droga ang lalaki. Unang nakuha sa kanya ang worth 1,000 pesos na shabu na in-order ng mga nagpanggap na buyer. Pero nang kapkapan siya, mas marami pang shabu ang nadiskubre sa kanyang bulsa. Sa kabuuan, nasa 51 grams na shabu na nagkakahalaga ng halos 350,000 pesos ang nakuha sa suspect. Nagkakaroon po sila ng ganyang halaga na bit-bit, lalong-lalo na kapag kakakukuha lang nila. Isinailalim ang suspect sa bypass matapos umanong makatanggap ng impormasyon ang mga otoridad. Hinggil sa gawain ng suspects na dati na rin nakulong dahil sa droga. Through validation, nalaman namin na talagang papatuloy sa pagtutulak. Ang bentahan, nangyari ulit sa gilid lang ng kalsada. Hindi po kapunang-puna kapag nasa kalsada po siya. Aminado naman ng suspect na dati na siyang nakulong dahil din sa droga. Ilang beses mo na nakulong? Pangalawa po. Ba't ka ulit pumasok sa ganito? Dala lang po ng pangangailangan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Naglalakad pa papuntang altar ang bride, pero ang misa, sinimula na agad ng pari. Kaya naman trending online ang kasalang ito sa Amlan, Negros Oriental noong June 8. Literal din umanong sinermonan ang mag-asawa dahil sa umano'y pagiging late. Ito raw ang dahilan ng pari sa pagsisimula agad ng misa, ayon sa kwento ng bride na si Janine Suelto Sagario. Bago nito, ay pinagalitan din sila ng staff ng simbahan nang dumating sila alas 9 ng umaga. Pero maaga pa nga raw yun ayon sa bride. Noong gabi kasi bago ang kanilang kasal, inabisuhan umano sila ng kanilang ninang na naurong ang oras ng kasal sa alas 9:30 ng umaga, imbes na alas 8. Pero sabi ng St. Andrew Parish Amlan sa inilabas nitong pahayag, walang abiso mula sa parish office na may pagbabago sa schedule ng kasal. Gayunman, humingi ng paumanhin ang parokya. Nadala lang anito ang pari sa emosyon. Kasunod kasi ng kasal ay may funeral mass pa na nakatakda alas 9:30 ng umaga. Kaya naghihintay pa ang mga naulila at mga nakikipagluksa na matapos ang kasal. Humihingi rin ng paumanhin ang pari sa pamilya ng namatayan. Pero paano nga ba nauwi sa bangungot ang masaya sanang kasal dahil sa kalituhan? Inako na ng ninang na pagkakamali niya ang pagsasabing na iba ang schedule ng kasal. May iba umanong nagsabi sa kanya nito pero di na niya papangalanan. Akong giinan ang mga tao dito nga bisita. Kay muna giingon, ako mga ikog pasaylon yung tanan ining buntaga kay muna giingong nakasala ko kay ako ning nabuhat nga ingon ani kay tungod po sa akong kauban. Kasabihan ng pag-isipan maigi ang kasal dahil minsan lang dumating sa buhay. Pero ang mag-asawang Suelto Sagario, magkaka-take two agad para matupad ang pangarap na seremonya na libre na ng ilang wedding supplier at organizer sa Negros Oriental. Kompleto with volunteer violinist pa. Oo, nagkastory nga itong first meeting na mo. Actually, nag-uoljud sila, kabay na ato, nga
Pero gamay ra kay ilang nasturya kabay na ato kay mostly dili kay sila musturya mang bot kabay sa nahitabo. Murag actually masing na trauma siguro ba. Simple ra gid sila nga ordinaryong tao ra gyud. Dili sila ganahan mo pa-interview kay ganahan sila nga kumimo sakto na ni kapoy na. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisda ka GMA Integrated News. Femary Dumabok, nakatutok 24 oras. 1 down and 6 more to go for Army ngayong nakumpleto na ni BTS Jin ang kanyang military enlistment. Full force ang members sa pagsundo sa kanilang hyung at may photo surprise pa para sa Army. Makichika kay Aubrey Carampel. Mr. Worldwide Handsome is back. After 18 months, discharged na si BTS member Jin mula sa kanyang mandatory military service. Suot ang kanyang military uniform and the black beret. Emosyonal si Kim Sok Jin habang niyayakap at nagpapaalam sa kanyang mga kasamahan sa Korean Army. Mahihigpit na yakap din ang sumalubong sa kanya mula sa iba pang BTS members na sina J-Hope, V, Jimin, Jungkook at leader RM na may dala pang saxophone na tinugtog ang kanilang 2020 hit song Dynamite. Nag-leave of absence sa kanyang bandmates para i-celebrate ang paglabas ng kanilang hyung. Ang agency ng BTS na Big Hit Music nakiusap sa fans na huwag nang pumunta sa military camp. Pero makikita ang ilang colorful banners at balloons na naglalaman ng mensahe ng pagbati sa K-pop idol sa labas ng kampo. Si Jin ang kauna-unahang BTS member na nakakumpleto ng mandatory military service na nag-enlist noong December 2022. Sa X, nag-post naman ang grupo ng complete photo together. This time, kasama na si Suga na may caption, I'm back. Ito ang first time na muling nakumpleto ang K-pop septet. Sa kanyang first Weverse Live, sinabi ni Jin na napaiyak siya sa kanyang discharge ceremony. 저녁식 할 때 울었어요. 그래가지고 지금 막 눈도 붓고 사실 제 페이스 얼굴에 그래가지고 너무 기쁘고 막 눈물도 나고 2번 울었어요. Very proud ding ipinakita ni Jin ang mga natanggap na awards mula sa kanyang military service. 가 받은 것 같은데 군생활 되게 잘했습니다. 그리고 또 병장 김석진으로 또 받았고. Ang paglabas ni Jin, sumakto rin sa 11th anniversary ng BTS bukas kung saan inaasahang dadalo si Jin sa BTS Festa 2024 event. At mamimigay ng free hugs sa 1,000 lucky fans na nanalo sa isang worldwide raffle. Nagpasalamat din siya sa lahat ng fans na naghintay sa kanyang pagbabalik. 사랑해요. 고마워요. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Connie, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Salamat, Yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Connie Sison para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.